For today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung mga currently nakakabit dito sa ADV 160 natin. Ang dami rin kasi nag-request ito, kaya isasama rin natin yung details and links kung saan natin nakuha. And of course, kung magkano. So kung gusto nyong malaman kung magkano na yung total na nagastos natin dito sa ADV, watch this video. Alright, so tara, pag-usapan na natin yung mga accessories na nakakabit kay ADV. Alright, I think pwede tayo dito. Good spot to. Alright, so tara, pag-usapan na natin yung mga accessories na nakakabit kay ADV. By the way guys, hindi ko kabisado kung magkano yung presyo ng bawat upgrade or accessory. So ipopost ko na lang sa screen. Yung mga links naman, ipopost ko sa description box. Alright, so unahin na natin sa windshield natin. Ang nagustuhan ko dito, although mas mababa siya sa stock, naging very sporty yung look ng ADV. Sa mga kukuha nito, pwede nyo rin gamitin yung stock na bolts ng ADV. Although may kasama rin naman siya pero hindi ko ginamit. Masyadong mahaba eh. Next naman natin is yung gulong. Bago pa lang si ADV, I think nasa 300 kilometers. Nagpalit na ako eh. I'm now using Pirelli Angel Scooter. Napaka-importante kasi talaga sa akin ng safety. And pag nagmomotor tayo, ano na yan eh. Delikado na yan by nature. So, if there's anything na I can do to make it safer, gagawin natin yan. And again, yung gulong is isa sa mga pinaka-importanting upgrades na pwede natin gawin. Same as stock tires pa rin yung gamit nating size. Bali yung harapan is 110, 80, 14. Yung likod naman is 130, 70, 13. For me, sobrang sulit ng upgrade na to. Because aside sa safety, pansin ko mas naging sobrang sporty yung handling ng ADV mula nang gamitin ko to. Sunod naman tong toggle switch cover. Very basic upgrade lang to. Ito kasing controls na to, madali raw to masira eh. Lalo na pag laging nababasa. Kaya much better na rin siguro may cover. May magnet din to, kaya hindi naman siya kusang bubukas. Ito naman yung side mirror natin. This is Nemo Ducati V1. Aside sa forma, very functional din to. Kasi for me, mas malawak and mas wide yung nakikita ko sa likod eh. Pag ito yung gamit ko, compared sa stock. And fully adjustable din siya. Kaya pwedeng-pwede nyong iposisyon sa gusto nyong viewing angle. Sunod din natin tong Chigi. For me, isa to sa mga best upgrades na ginawa ko kay ADV. Since may Chigi na tayo, hindi ko na kailangan maglabas ng phone pag kailangan ko ng navigation. Dito na yung Waze. May Spotify din. And ang pinakagusto kong feature is yung camera. So para na tayo may rear view mirror pag meron ka nito. May TPMS function din to or tire pressure monitoring system. Kaya at all times alam ko kung malambot ba or properly inflated yung gulong ko. By the way, itong TPMS sensor pala is hiwalay nyo pang bibilhin. And for me, kaya the best tong Chigi is meron din tong blind spot detection na wawarningan ka kung merong sasakyan sa blind spot mo. Doon pa lang sa feature na yun, sobrang sulit na to eh. Meron din tayong side stand enlarger. Sa mga nagmumotor, sobrang importante to. May times kasi na pag malambot yung paparadahan nyo, may tendency lumubog yung stock na side stand eh, sa lupa. And pwedeng tumumba yung motor nyo pag nangyari yun. We're also using Senlo X1 Plus na mini driving light. And for me, napaka-importante ng upgrade na to since hirap yung mata ko sa gabi eh. Ito yung napili natin kasi gusto ko lang yung maliit na MDL para pasok sa minimalist na setup natin. Okay na to kasi malakas naman yung bugay niya sa gabi, pero syempre pina-align natin ng maayos para hindi makasilaw na kasalubong. We're also using PIAA loud horn. Hindi ko lang kung kita eh. Yan. So andito pa yung stock horn natin and yung PIA sa taas. Ayun. Ito naman yung switch natin sa MDL sa kaliwa. So low, off, high. Sa kanan naman yung sa busina. Ito yung off, stock horn, loud horn.
We're still using quad lock, pero sa action camera na natin ginagamit since may Chigi na tayo eh. Ito yung latest from quad lock, yung mirror stem mount. Kinabitan ko na lang ng action camera adapter para magamit natin tong DJI mount. Pag phone naman, ganyan. Meron ding vibration dampener dati yan, pero tinanggal ko lang kasi sa action camera na natin ginagamit eh. Ang gusto ko sa ganitong setup, very convenient. Kung gusto kong mag front facing na shot, ayaw kong tanggalin from my helmet kahit isang kamay lang. Ganun lang kadali. Ito, napaka-importante nito. Lalo sa mga may pusa sa bahay. Ito ang anti-pusa seat cover. Kung ayaw nyo magkaroon ng kalmot, yung napakagandang upuan natin, dapat meron kayo nito. Sunod na natin yung U-box lining. Isa din sa mga sulit na upgrade to. Unang-una, sobrang plush ng U-box mo. Malambot din, no? So kung may ilalagay kang mga importanteng gamit sa U-box mo, alam mong mas secure to dito. Iwas gas-gas na rin. And syempre, mas maganda tingnan, di ba? Alright, so far, yan ang mga nakakabit sa ADV 160 natin. Konti pa lang, no? Kasi ang talagang target ko lang is minimalist setup. Pero isi-share ko na rin sa inyo kung ano yung mga plano natin, mga future upgrades. Alright, let's go. And as promised, ipopost ko na lang dito sa screen kung magkano na yung total na nagagastos natin sa current setup natin dito sa ADV 160. Doon sa mga matagal na nag-request ng video na to, yung updated accessories video, pasensya na kung medyo hindi pa ganun karami kasi again, ang goal ko talaga minimalist na setup. Pero of course may plano naman tayo, may mga gusto pa tayong ikabit and i-upgrade dito kay ADV. Isa na doon yung shocks or suspension. Syempre all in sa natin dyan, talagang target. Kaso medyo mahal eh. Pero kung may mga brands dyan na nagkikarry ng magandang suspension, open naman tayo sa collaboration. Baka naman. Galing ng Chigi nadedetect nyo yung blind spot. Kaya every time nagbi-beep yan, talagang cautious ako sa surroundings. Naku, nagbuhol-buhol na. Yun lang. Alright, so naipit na tayo sa crosshair. Padaan po. Okay. Of course, yung panggilid natin, talagang nagpipigil na lang ako pero gustong gusto ko nang i-upgrade din Pero don't get me wrong sobrang satisfied ako sa performance itong stock. Pero syempre pag in-upgrade mo yung panggilid mo, talagang mas ma-maximize mo yung potential ng makina. Ang pinaka nag-hold back na lang sa akin dyan is yung may concerns ako about reliability. Kasi with the stock setup or yung stock na panggilid, confident ako May isang video kasi ako napanood, idol natin to, si brother Mikomoto. Naka-ADV rin siya. And nung isa sa mga long ride nila, parang rough road, tas matinding ahon, umusok yung panggilid niya So I'm not saying naman na dahil sa upgrade yon na panggilid. Pero syempre, sa mga ganong instance, mas kampante na ako sa stock. Pero bahala na. Ayoko magsalita ng tapos. Kasi baka biglang next video natin, panggilid upgrade na yung title. May mga nagtatanong rin pala sa akin kung bakit hindi ako nagkabit ng skid plate or yung protector sa ilalim sa makina. Naging sensational kasi yan kasi merong nagpost sa social media yung nabutasan ng makina. Ako kasi bago magkabit ng kahit matinding research muna. And sa mga ADV groups, inaral ko rin yan or ni-research ko. Parang for me parang hati rin yung mga tao May mga gusto ng skid plate, meron din mga ayaw. May pros and cons.
Ako kasi for me, delikado yung makina mo, yung pang ilalim mo. Kung talagang sasahid ka sa matitinding bato, siguro pag in-aggressive off-road mo, di ba? Pero wala naman akong balak na ipang off-road to sa ADV. Naka-ano nga tayo ngayon eh, naka road tires tayo, di ba? Tsaka pag mga may lubak naman or humps or yung mga minor off-road, mabagal lang naman tayo magpatakbo, doble ingat. So dun sa mga naka ADV 160 dyan, kung meron kayong mga recommendations na pwede ko pang ikabit dito sa ADV natin, favor, please comment it down below, pang dagdag ideas lang. And guys, road to 9,000 subscribers na pala tayo sa YouTube channel natin. So dun sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Ay si sir. ginawang istasyon yung kanto. So medyo traffic Tara guys, mag-ano muna tayo, mag Spotify DJ muna tayo. Gusto ko to eh. Pag medyo nananawa na kayo sa mga playlist nyo, may bago si Spotify, or hindi ko lang, baka ngayon ko lang na-discover to, baka matagal na to, yung Spotify DJ. So based sa history mo dun sa mga usual na piniplay mo, gagawa siya ng siya yung magpiplay ng songs. So ang gusto ko pala dito sa intercom natin, dito sa Cardo PackTalk Edge, is yung hands-free. Kasi may voice controls ka eh. So pwede mong i-control yung sounds mo, yung Spotify, na lang, sa voice lang. Ayun meron tayong blind spot warning. Hey Cardo, next track. Parang puro hip-hop ang piniplay sa atin ngayon Yung sa blind spot warning pala natin, every time na mag-trigger siya, nag-on automatic yung rear view. Galing no? Alright. Kaya pag mga ganito ka-traffic dapat meron kayong sounds para hindi kayo mabore. Alright, so maraming salamat sa mga umabot sa part na to. Kung isa ka doon, sobrang solid mo. Kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo palagi. Always ride safe. Peace out.